Nagtapos ang Kimetsu no Yaiba Season 4 sa pagpasok ng lahat ng mga Demon Slayer Corps kasama na ang mga Hashira sa Infinity Castle. And since matatagalan pa bago mailabas ang trilogy movie para sa pagpapatuloy ng kwento ay tatalakayin na natin ito sa manga chapters. Sa loob ng Infinity Castle arc ay magaganap ang paghaharap ng mga natitira pang Hashira laban sa mga natitira pang Upper Moon. Mainly ang mga magiging laban sa loob ng arc na ito ay sa gitna ng Water Hashira na si Giyu Tomioka kasama na si Tanjiro Kamado laban kay Akaza na ang Upper Moon 3. Ang Insect Hashira na si Shinobu kasama na si Kanae at si Inosuke laban naman sa Upper Moon 2 na si Doma. At ang pinakamatinding laban sa loob ng Infinity Castle at ang main event ng arc na ito na ang laban sa gitna ni Gyomei, ni Sanemi, ni Genya at ni Muichiro laban sa Upper Moon 1 na si Kokushibo. Kaya naman wag na natin patagalin pa at simulan na natin ang talakayan. Nakita nga natin na matapos bumagsak ni Tanjiro mula sa pagkahulog nilang lahat sa Infinity Castle, ay binabalak niya na agad na mag-proceed sa kung saan naroroon itong si Muzan habang pinipin down pa ito ni Tamayo para ma-eliminate na nila ito agad. However, dahil nga nahuhulog siya, hindi niya mapigilan ang pagkahulog at binabalak niya sadang gamitin ang kanyang breathing para makakapit sa isa sa mga turret. However, dahil napakapangit ng postura niya ay hindi niya magamit ang kanyang mga breathing forms, buti na lamang biglang dumating ang water pillar na si Giyu para tulungan siya. Hindi na sila binigyan ng pagkakataon ng mga demon sa loob ng Infinity Castle para makapag-isip pa at nagsimula na agad ang wave of attacks nila. Na mabilisan namang pinatay ni Giyu at ni Tanjiro sa pamamagitan ng combination ng water breathing, twisting whirlpool at dance of the swift current. Dito pa lamang ay mas na-realize agad ni Tanjiro kung gaano kalakas itong si Tomioka dahil nabasa nito agad kung anong klaseng move or form ang gagawin nitong si Tanjiro at nakapag-adjust ito agad ng isang atake na magko-complement sa ginawa niya. At the very same time, nangyayari na din ang ilang minimal na mga laban sa gitna ng iilan pang mga Hashira na nasa loob ng Infinity Castle tulad na lamang ng Serpent Hashira na si Iguro kasama ang Love Hashira na si Kanroji na later on ay makakatapat ang panibagong Upper Moon 4 na si Nakime na responsible sa movement ng Infinity Castle. Si Gyomei naman ay kasama si Muichiro habang nag-uusap ang dalawa at ipinagtatapat niya na hindi talaga nahanap ni Muzan si Ubuyashiki, kung hindi, talagang inilantad nito ang kanyang location for the very reason na talagang nakataning na ang kanyang buhay at hindi na gaanong matagal ay mamamatay na siya. Kaya naman kaysa masayang ang mga natitira niya pang sandali ay pinili niyang mag-act as a trap na magpapahina temporarily kay Muzan na makakatulong sa final battle na to. Nang dahil dito mas lalo pang naging determinado ang mga Hashira na patayin si Muzan. Si Zenitsu naman ay nararamdaman na ang nearby presence ng individual na talagang hinahunting niya sa loob ng Infinity Castle na ang panibagong Upper Moon 6 na si Kaigyaku, habang ito namang si Shinobu ang pinakaunang nakapag-land ng kontak sa isa sa mga natitirang Upper Moon na ang Upper Moon 2 na si Doma. Bago magsimula ang pagharap sa gitna ng dalawa ay nagkaroon ng maiksing flashback na kung saan ay makita natin ang previous na insect pillar na si Kanae na pinatay ng isang hindi pa nila kilalang demon. Nang dahil sa lakas ng demon na yun ay pinayuhan itong si Kanae si Shinobu na mag-quit na sa pagiging isang demon slayer dahil ayaw niyang at some point ay makaharap din itong si Shinobu ang napakalakas na demon na yun na pumatay sa kanya. Dinescribe ito ni Kanae kay Shinobu na isang demon na merong mantsa ng dugo sa kanyang ulo, isang demon na napaka-carefree ng pagngiti at isang demon na napaka-gentle ng pagsasalita. And lastly, but the main thing is that ang weapon na ginagamit ng demon na yon ay ang isang pares ng napakatalim na mga pamaypay. Kaya naman habang inoobserbahan niya ang Upper Moon 2 na si Doma ay na-confirm niya agad na ito ang demon na pumatay kay Kanae. Tinanong pa nitong si Shinobu kung pamilyar daw ba dito kay Doma ang suot-suot niyang hauru na right away ay naalala agad ni Doma na ito din ang suot-suot ng babaeng pinatay niya na gumagamit ng flower breathing. Sinabi pa ni Doma na nanghihinayang siya dahil bigla daw lumitaw ang araw at hindi niya nakain itong si Kanae. Nang dahil dito, lalo pang nagalit si Shinobu at agad na tinusok ang kaliwang mata ni Doma habang ginagamit ang breath of the insect, dance of the bee sting, mere fluttering. Para bang hindi nito tinablan si Doma at agad naman itong nag-retaliate gamit ang kanyang Blood Demon technique na ang Lotus Eyes. Bagamat naiwasan nito ni Shinobu, nanigas pa rin ang kanyang kaliwang kamay pati na ang flesh at ang kanyang balat kahit na hindi siya nito tinamaan dahil maging ang hangin daw na inaabot ng Blood Demon Art itong si Doma ay nagiging sobrang lamig to the point na kapag nalanghap ito ng isang individual ay hindi na ito makakahinga. Ininsulto naman ni Doma itong si Shinobu habang sinasabing hindi daw sapat ang tusukin sa mata ang isang demon dahil para mapatay ang isang demon ay kailangan niyang putulin ang liig nito. Subalit nagulat na lamang itong si Doma nang magsimulang para bang may ibang epekto ang ginawang atake ni Shinobu at nagsimula siyang magsuka ng dugo.
Dito na-realize ni Doma na ang poison na ginagamit ngayon itong si Shinobu ay mas malakas pa sa poison na ginamit nitong si Shinobu nang mangyayari ang laban kontra sa puwersa ng Lower Moon 5 na sila Rui. Nasabi din niya na ang poison na ginawa nitong si Shinobu ay kayang mag-adapt sa kahit na anong demon. However, hindi nagtagal at nagawang ma-decompose at mapigilan nitong si Doma ang poison na in-insert nitong si Shinobu sa kanyang mga mata. Nang dahil dito, ininsulto at hinamon niya pa si Shinobu habang sinasabing gusto daw niya ang thrilling feeling ng nilalason, kaya naman subukan daw nilang gamitin naman ni Shinobu ang susunod pa niyang mixture ng poison. Na sinagot naman ni Shinobu na okay lang daw dahil ine-expect din naman niya na hindi magiging effective ang pinakaunang mixture na yon para patayin ang Upper Moon 2. Nagpatuloy ang laban hanggang sa nagamit na ni Shinobu ang ikalimang mixture niya ng lason, subalit maging ang ikalimang yon ay hindi pa rin nagiging epektibo laban kay Doma. Nagsisimula ng kabahan itong si Shinobu at pinapamawisan na rin siya dahil naiisip niya na ganito pala ang strength ng isang Upper Moon Demon, to the point na napaka-abnormal ng adaptation nito at ng regeneration na para bang napakabilis lamang nitong nananalify ang mga laso na ini-inject niya. Sa pagkakataong ito din ay unti-unti nang nanghihina itong si Shinobu dahil nag-undergo na ng necrosis ang kanyang mga lungs. Nang dahil sa paggamit ni Doma ng kanyang Blood Demon Art, ginagawa niyang hamog ang mga ice na nakikreate niya sa kanyang ability at hinahalo niya ito sa hangin, at ang hangin na yun ay nalalanghap naman ni Shinobu sa pamamagitan ng paghinga na pumipigil ng pagdaloy ng dugo sa kanyang mga lungs. Pero hindi pa rin sumuko itong si Shinobu at ginamit niya pa ang Breath of Insect, Dance of the Dragonfly, Compound Ice, Hexagon. Inakala ni Shinobu na naging epektibo ang kanyang atake, subalit tinawanan lamang siya ni Doma habang nagde-deploy ng counter-attack na kung saan si Shinobu pa ang napuruhan. Ininsulto na naman ni Doma itong si Shinobu habang sinasabing kung sana daw ay pinutol na lamang niya ang ulo ni Doma ay baka napatay niya na ito, kesa sa paggamit ng mga lason na hindi naman talaga nagiging epektibo laban sa Upper Moon 2. Dito ay nagsimula ng para bang magpasok ng isang depression state itong si Shinobu, habang iniisip na kahit anong gawin niya, hindi talaga niya pwedeng asahan ang kanyang maliliit na kamay para magkaroon ng malakas na strength para putulin ang ulo ng isang demon. Talagang kailangan nilang umasa maging ng iba pang mga insect pillar sa mga lason para makapag-eliminate ng mga demon. Dito din ay naramdaman ni Shinobu ang pagkainggit maging kay Gyomei Himejima nang dahil nga sa napakalaki ni Gyomei, napakatindi ng complexions ng kanyang muscle kaya napakalakas nito. Hindi katulad ni Shinobu na kailangan talagang umasa sa mga alternatibo. Nang dahil sa ginawang atake ni Doma ay hindi na makahinga si Shinobu dahil tinamaan nito ang kanyang lungs maging ang kanyang collarbone. To the point na sa sobrang tindi ng damage sa kanyang lungs ay sumasakit na ito kapag humihinga siya. Habang umiiyak at nagsusuka ng dugo itong si Shinobu ay binabalak niya na sanang sumuko, subalit biglang nagpakita ang imahe ni Kanae at kinumbinsi siya na lumaban. Sinabi sa kanya ng imaheng ito ni Kanae na kahit hindi niya kayang talunin, itong si Doma ay kailangan niyang gumawa ng paraan kahit pa isakripisyo niya ang lahat para lamang magkaroon ng tsansa ang iba pang mga natitirang mga Demon Slayer Corps na patayin ang Upper Moon 2. Ipinagpatuloy naman ni Doma ang pang-iinsulto kay Shinobu habang sinasabing matatapos na rin ang paghihirap nitong si Shinobu kung hindi siya gagalaw at puputulin na lamang niya ang ulo nito. Subalit nagulat na lamang itong si Doma nang biglang tumayo na naman ang insect pillar na para bang hindi ito tinabla ng mga ginawa niyang atake despite the major injuries at sa napakatinding mga damage na dapat ay pumatay na dito. Agad na ginamit nitong si Shinobu ang kanyang Breath of the Insect, Dance of the Centipede, 100-Leg Bellows. Sa sobrang lakas ng force na ginamit nitong si Shinobu sa kanyang atake ay halos nasira na ang mga bridge na nasa loob ng kinatatayuan nila ni Doma at hindi din na-predict ni Doma kung saan manggagaling ang atake dahil napakaraming side-to-side movements ang ginagawa nito. Nang makalapit si Shinobu ay tinangka ni Domang mag-launch ng kanyang frozen attack gamit ang kanyang Blood Demon Art, subalit hindi niya ito tinamaan at ang hawro lamang ni Shinobu ang kanyang inabot. Matapos yon ay nag-launch ng isang atake mula sa ilalim ang insect pillar na tumusok sa leeg nitong si Doma at nag-pin down sa kanya sa siling ng pinaglalabanan nilang kwarto. Ito pala ang pinaplano ni Shinobu dahil iniisip niya na kung ang leeg ang kahinaan ng mga demon, kung tatamaan niya ng poison ang leeg ni Doma ay maaaring mas maging effective ang mga poison niya dito. Subalit nawala na naman siya ng pag-asa nang makita niya na unti-unting nakaka-recover na naman ang Upper Moon 2 na para bang hindi ito tinabla ng ginawa niyang lason. Bago pa man lamang bumagsak ang katawan ni Shinobu ay agad itong sinalo ng mga frozen vines mula sa Blood Demon Art ni Doma at unti-unti siyang hinila pabalik sa Upper Moon 2.
Umiiyak itong si Doma sa ganda ng ginawang performance nitong si Shinobu habang sinasabing kahit na mas malakas pa sa kanya ang kanyang kapatid na si Kanae na previously ay pinatay din niya, mas madami pa rin napatay na demon itong si Shinobu nang dahil sa kanyang diskarte. Nang dahil dito na pagdesisyonan ni Doma na imbes na kainin itong si Shinobu ay i-absorb niya na lamang ito para mabuhay eternally sa katawan niya. Habang tinatanong din itong si Shinobu kung ano ang kanyang huling mga salita, na sinagot naman ni Shinobu na rot in hell. Agad namang dumating itong si Kanao para tulungan sana ang kanyang master na si Shinobu. Subalit sa pagpasok pa lamang niya sa kwarto ay nakita niya na ang isang nakakagulantang na imahe nitong si Shinobu na unti-unting hina-absorb ni Doma. For some reason, bago man lamang mamatay itong si Shinobu ay nakapag-iwan pa siya ng mensahe dito kay Kanao sa pamamagitan ng kanyang mga daliri. Kahit na ganun, sinubukan pa rin itong si Kanao na pigilan ang ginagawa ni Doma at nag-launch ng isang atake gamit ang kanyang Breeze of Flower, 4th form sa Flower Robe. Pero knowing Upper Moon 2, napakabilis talaga ng movement nito at nagawa itong iwasan ni Doma ng napakadali lamang habang unti-unti at completing ina-absorb ang Insect Pillar. Wala nang nagawa si Kanao kung hindi ang panoorin ng kanyang master na unti-unting pumapasok sa katawan ng Upper Moon 2 dahil nga sa sinusunod niya kung anumang mensahe ang ibinigay sa kanya ni Shinobu bago pa ito mamatay. Bago magpatuloy ang laban sa gitna ni Kanao at ng Upper Moon 2 ay nagkaroon naman ng pagpalit ng scenes papunta kay Zenitsu na nakaharap na ngayon ang hinahantin niya na individual na ang panibagong Upper Moon 6 na si Kaigaku. At dito nagtatapos ang video natin. Natalakay natin ang chapter 140 hanggang chapter 143 and maybe sa susunod na video tungkol sa Demon Slayer ay tatalakayin naman natin ang chapter 144 hanggang chapter 147 na kung saan ay mafe-feature naman ang napakatindi subalit napakabilis na laban sa gitna ni Zenitsu at ng panibagong Upper Moon 6 na si Kaigaku. To let me know if you want more Kimetsu no Yaiba manga chapter reviews, ilagay nyo lamang sa comment section ang Kaigaku vs Zenitsu. Huwag nyo din kalimutang mag-iwan ng like, subscribe and ring the bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter reviews. Huwag nyo din kalimutang i-follow ang ating Facebook page at ang ating official TikTok account. Again, it is The Updated Weeb and I will see you guys on the next one.